Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, ang pinakamalaking gantimpala ay inyong pagtangkilik. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin anumang inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code na nasa inyong screen. Anumang halaga ay makakatulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan, hindi po ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-enjoy nyo ang kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba at para sure na hindi ka maiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita sa bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Saktong katatapos lang kumain ni Liam at nagliligpit siya ng plato nang dumating sina Chloe at Trina. Maingay pa rin ang dalawa pagdating at tila hindi pa rin sila lubusang nakakabawi mula sa inuman. Si Aling Celia ay umiiling-iling na lang nang nakangiti habang pinagmamasdan ang mga kaibigan ng kanyang anak. "Hoy, gising na pala ang bida, buti buhay ka pa," sigaw ni Chloe sabay tulak ng mahina sa balikat ni Liam. "Sana nagtira pa kayo ng leche flan, kailangan namin ng sugar rush," reklamo ni Trina. "Teka, si Ramil wala pa rin?" tanong ni Liam. "Ay, si Ramil," sagot ni Trina na tila nalulungkot. "Malala ang aso niya, mare. Hindi lang pala simpleng sakit, kailangan nila pumunta sa Maynila para sa operasyon ng aso niya. Sobrang mahal na mahal kasi nito si Bantay kaya ayaw niyang pabayaan." Nang makaupo na sila, kwento ni Chloe ang mga detalye na nangyari sa gulo kagabi. "Alam mo Liam, hindi namin alam kung ano ang gagawin namin. Nagtatakbuhan ang mga tao. Tapos yung isa, tarantang-taranta, biglang nahulog yung tsinelas niya pero ang masama, imbes na tumakbo palayo, bumalik pa para kunin yung tsinelas. Akala mo mas mahalaga yun kaysa sa kanya." Tawa ni Chloe ng malakas na ang tinutukoy ay si Trina. Biglang naging seryoso si Trina. "Pero mare, gusto naming humingi ng sorry sa'yo ha." "Oo nga," sigunda ni Chloe. "Sa sobrang taranta namin, akala namin nakasunod ka lang sa amin. Hindi namin napansin na nagkahiwalay na pala tayo. Buti na lang talaga nandoon si Sir Axel." Pero ang pinaka nakakatawa talaga, sabi ni Trina habang tumatawa at sinasampal si Liam sa braso, "Nung nakita ka namin na nakayakap kay Sir Axel, para kang bata na natatakot sa multo, nakasiksik ka sa dibdib niya." "Hala, nagyakapan kami?" tanong ni Liam, nagulat at namumula habang pilit inaalala ang eksena. "Oo, tapos nung tinanong ka namin kung okay ka ba, sabi mo, napanaginipan ko si Sir Axel, siya ang nagligtas sa akin, may knight in shining armor." Hiyang-hiya kami pero si Sir Axel, poker face lang. Biglang sumingit si Trina. "Speaking of Sir Axel, asan na pala siya mare? Hindi man lang namin nasabihan ng salamat ng maayos." "Ay, umuwi na," malungkot na sagot ni Liam. "May emergency meeting daw sa Maynila. Sayang hindi ako nakapagpaalam, hindi kasi ako ginising." "Kaya pala, yung mukha niya parang sinasabing may deadline akong hinahabol pero kailangan ko muna ihatid ang tatlong ito." Tawang-tawa si Trina at si Chloe sa hirit nila. "Pero seryoso mare," bulong ni Chloe kay Liam at lumingon kay Trina. "Natakot talaga kami sa tono ng boses niya. Ang seryoso, ang bossy, parang pinapagalitan kami pero alam mo, parang may malaking pag-aalala din ang boses niya para sa'yo, hindi lang namin maipaliwanag." Hindi na lang kumibo si Liam. Ang mga alaala niya kagabi ay mas lalong naging malinaw. Habang nagtatawanan ang magkakaibigan at abala si Aling Celia sa pag-aayos ng upuan, biglang may dumating na matabang babae sa labas ng bahay. Ang mukha nito ay nakasimangot at may dalang isang maliit na kwaderno. "Celia, asan na ang asawa mo? Sisingilin ko na kayo sa utang ninyo," matinis na sigaw ng babae. Agad namutla si Aling Celia. Lumapit siya sa maniningil. "Magandang araw, Aida. Pasensya na wala pa si Lito at sa ngayon, Aida, wala pa talaga kaming maibabayad." "Ano walang pangbayad?" sigaw ni Aida na nagpaparinig pa sa mga kapitbahay. "Piyesta na piyesta kayo rito? May bisita pa kayong may kotse at may inuman pa?
Gumagastos kayo sa piyesta pero sa utang niyo sa akin hindi niyo mabayaran? Bago pa man makasagot si Aling Celia, biglang tumayo sina Chloe at Trina at humarang sa harap ni Liam. Ate, teka lang, sabay hila ni Chloe kay Aida. Bago mo questionin ang gastos ng may gastos, tingnan mo muna ang sarili mong laki. Ang utang binabayaran, oo, pero ang pagpapayat, hindi madali ate, kaya huwag kang magmadali. Oo nga, saka bakit mo pinoproblema ang inuman at pagkain namin? Dagdag ni Trina na mas mataray. Baka mamaya ate sa sobrang gigil mo sa paniningi lalo kang lumalaki. Huwag mong isipin ang kinain namin dito, bumalik ka na lang pag handa na silang magbayad. Hoy, kayong mga bata, huwag kayong makialam, sigaw ni Aida na ngayon ay galit na. Dahil ayaw na ni Liam na humaba ang gulo, tumayo siya at lumapit sa maniningil. Aling Aida, pasensya na po, magalang na sabi ni Liam. Alam ko po ang tungkol sa utang, pagsapit po ng katapusan ng buwan, pag nakapagpadala na po ako ulit ng pera, babayaran ko po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Aida nang marinig ang sinabi ni Liam. Ang inis niya ay napalitan ng paniniguro. Sige, siguraduhin mo lang iho, malaki na ang interes nito, matigas na sabi ni Aida habang tinitingnan si Liam. Bago pa man siya tuluyang umalis, tumingin siya kina Chloe at Trina na hindi pa rin tumitigil sa pagtawa ng mahina. At kayong mga bata, matuto kayong magbigay galang. Wala kayong pinag-aralan mga bastos, walang asal, pagalit na sigaw ni Aida. Hindi na sumagot sina Chloe at Trina. Agad na tinarikuran ni Aida ang mag-iina at naglakad palayo ng padabog. Dala-dala pa rin ang kanyang kwaderno. Nang makalayo si Aida, nagtawanan naman ng malakas ang dalawang kaibigan ni Liam. Hala, walang asal daw tayo mare, tawa ni Chloe habang hinahampas si Trina. Magkano ba utang nay? Tanong ni Liam sa ina. Dapat 2,000 lang yan anak ngayon 5,000 na dahil sa interes, sabi ni Aling Celia. Grabe naman sa interes, kaya pala lalong lumalaki, si ate nakakagigil, hirit pa ni Trina. Tama na mga bata, hayaan mo na, boses ni Aling Celia. Nice, ayos lang po yan, sabi ni Liam na nakangiti. Salamat Chloe at Trina ha. Diyakap ni Liam ang dalawa habang pinipigilan pa rin ni Chloe at Trina ang tawa. Saktong 2:00 ng hapon nang dumating si Axel sa kanyang penthouse sa Maynila. Hindi naman siya nagtagal, 4 na araw lang siyang nawala. Agad siyang sinalubong ng mga katulong at iba pang tauhan para batiin ng welcome back sir. Pero lahat sila ay nabatigil at nagulat sa suot niya. Sanay sila sa seryosong si Axel na laging naka-business attire, pero ngayon ang damit niya ay isang simpleng itim na t-shirt at shorts lang. Lahat sila ay nagtaka. Hindi lang ang pananamit niya ang nag-iba. Parang may nag-iba talaga sa aura ng kanilang amo. Si Axel ay strikto pa rin at professional, pero mas magaan ng konti ang kanyang dating. Pagkatapos siyang batiin, nag-utos siya agad sa isang katulong na pinagkakatiwalaan niya. Pakihanda ang suit ko, yung kulay navy blue at ihanda ang sapatos ko, utos ni Axel habang nagmamadaling naglalakad patungo sa kanyang silid. Gagamitin ko yan pagkatapos kong maligo. Mabilis namang kumilos ang katulong. Alam nilang may pupuntahan ito at nagmamadali. Kailangang makapunta ni Axel sa main office ng Viga Conglomerate ng 4:00 para sa kanyang emergency meeting. Pagkatapos maligo ni Axel at makapagbihis, lumabas siya. Ang kulay navy blue na suit niya ay bumagay sa kanyang matipunong katawan, lalo pang nagbigay diin sa kanyang malapad na balikat. Sa formal na kasuotan, tila muling bumalik ang boss na may matinding karisma at authority. Dumiretso siya sa isa pang sasakyan na naghihintay sa harap ng penthouse. Nandoon na ang kanyang driver at agad naman siyang sumakay at umalis na sila. 15 minuto bago magsimula ang meeting nang makarating si Axel sa main office ng Viga Conglomerate. Agad siyang nakita ng secretary ng kanyang ama na nagmamadaling lumapit sa kanya at bumulong na nandoon na ang lahat sa meeting room. Agad siyang dumiretso sa silid. Ang kanyang ama, si Chairman Alejandro Viga na siyang chairman ng buong conglomerate, ay nakaupo sa dulo ng mesa. Nakapaligid din ang buong membro ng board of directors. Nandoon din ang kanyang mami na si Elena Viga na isa sa mga major shareholders ng kumpanya at ang kanyang bunsong kapatid na lalaki na si Zeke Viga. Si Zeke ay kabaliktaran ni Axel. Kung si Axel ay kilala sa pagiging seryoso, si Zeke na 25 taong gulang ay madaling lapitan at laging palangiti. Kahit magkaiba sila ng aura, hindi makakaila na gwapo din ito at taglay ang kakisigan ng apelyedong Viga.
Tiningnan ni Chairman Alejandro si Axel habang papalapit. Ang tingin ng matanda ay may pag-istrikto. Lumapit si Axel sa kanyang ina at hinalikan ito sa pisngi. Sa kanyang ama naman, nagtinginan lang sila at nagpalitan ng matipid na pagtanguan. Sapat na pagbati sa pagitan ng mag-ama. Nagtinginan din ang magkapatid. Ngumiti si Zeke ng pilyo sa kuya niya na parang may alam, ngunit si Axel ay hindi ngumiti at nanatiling seryoso pa rin. Pagkatapos, umupo si Axel sa kanyang upuan at tahimik na naghihintay. Hinihintay na lang nila ang tamang oras bago formal na magsimula ang meeting. Matapos ang halos 2 oras, formal nang natapos ang meeting. Maraming seryosong bagay ang napag-usapan, mula sa status ng revenues ng iba't ibang subsidiary ng conglomerate hanggang sa pagtaas ng tax rate na nakakaapekto sa negosyo. Tahimik na nagsialisan ang lahat ng board members at naiwan na lamang ang pamilya Viga sa loob ng malaking meeting room, sina Chairman Alejandro, Elena, Axel at Zeke. Tumayo si Axel, walang emosyon at seryoso pa rin ang kanyang mukha. Nilapitan niya ang kanyang ina at tinilikan ulit sa pisngi. Lalabas na sana si Axel nang biglang nagsalita ang chairman. Pinigilan siya ng chairman at pinaupo. Huminto si Axel. Tahimik siyang bumalik sa kanyang upuan at silang lahat ay tumingin kay Axel. Si Zeke naman ay nakatingin ulit sa kanyang kuya na ngumingisi. Tumahimik ang meeting room at tanging ang chairman na si Alejandro Viga ang nagsalita. Axel, where have you been? Diretsahan at seryosong tanong ng chairman. Hindi na nagulat si Axel. Alam niya na ito ang hahantungan ng lahat. This is the first time that you took a vacation ng walang personal na paalam, patuloy ng chairman na nakakunot ng noo. Hindi naman kami against it. Matagal ka na naming kinukulit na magbakasyon. You have been a very good asset in our company and you really work hard. Tiningnan ni Chairman Alejandro ang kanyang panganay ng mataman. Curious ang matandang Viga kung sino o ano ang pinagkakaabalahan ng kanyang anak ngayon. Habang seryosong nagtatanong ang chairman, ang kanyang mami Elena at si Zeke ay parehong nakangiti. Parang na-e-excite sila na sa wakas, hindi lang puro trabaho si Axel. Para sa kanila, ang pag-alis ni Axel ay malaking pagbabago. Napansin ni Axel ang ngiti ng kanyang ina at kapatid. Lalo siyang napailing dahil alam niyang hindi na siya titigilan ng mga ito. Dad, simula ni Axel. Kahit hindi na ako magsalita o magpaalam ng personal, I think everyone in this family knows already. Bumaling si Axel ng tingin sa kanyang busong kapatid na si Zeke na kasalukuyang ngumingisi pa rin. Hindi na nagulat si Axel sa kanyang nakita. Muling tumingin si Axel sa chairman. With your resources and with yours, may diin niyang binalingan si Zeke bago tuluyang tiningnan ulit ang ama. I know you know at least the glimpse of it, Dad. Agad na tumawa ng mahina si Zeke. Finally, kuya, ani ni Zeke habang nakatingin sa kanyang kapatid. Ngumiti naman ang mami nila na si Elena. I know this is good, Axel, malumanay na sabi ni Elena. Hindi na sumagot si Axel dahil ayaw na niyang magbigay pa ng paliwanag. Tumayo na siya dahil may gagawin pa siyang importante. Hinalikan niya ulit ang kanyang mami at tumingin sa kanyang ama. Hindi na niya binalingan pa ang kapatid na si Zeke. Tatalikod na sana si Axel nang magsalita si Chairman Alejandro. Axel, aside from our businesses, I am also looking after your well-being. Kung saan ka masaya, son, I will support you. Hindi ako hahadlang. Just letting you know. Wala pa ring emosyon ang mukha ni Axel. Tumalikod na siya at tuluyang umalis ng meeting room. Pagkatapos ng 1 linggong bakasyon, natapos na ang pagbisita ni Liam sa probinsya. Hindi na sila nagkita pa ni Ramil. Masyado itong naging abala sa pag-aalaga ng kanyang aso. Lagi raw dinadala sa vet at hindi maiwanan dahil kailangan ng matinding atensyon. Sina Chloe at Trina naman ay bumalik na sa kani-kanilang trabaho sa kabilang bayan. Naging malungkot ang umaga ng paglisan. Umiiyak ang kambal na sina Luis at Luisa dahil ayaw pa nilang umuwi ang kanilang kuya. Ang kanyang mga magulang sina Aling Celia at Mang Lito ay maluha-luha habang nakatingin sa kanilang anak. Lumapit si Liam sa kanyang mga magulang. Nay, Tay, aalis na po ako. Okay na po ako ha, huwag na pa kayong mag-alala. Niyakap ni Aling Celia ang anak ng mahigpit. Mag-iingat ka anak, kumain ka sa tamang oras, tumawag ka kung nalulungkot ka doon ha. Ngumiti si Liam, pilit na pinatatag ang boses. Mahinang tinapik ni Mang Lito ang balikat ng anak. Sana Liam, pag-aaral na lang inatupag mo ngayon, hindi pagtatrabaho.
Patawarin mo kami anak. Hayaan mo, magsisikap din kami dito para hindi kami masyadong pabigat. Gagawa rin kami ng paraan para kumita. Salamat sa pagpapanatili mo sa tradisyon natin tuwing piyesta. Alam kong napagastos ka ng malaki. Nagbago ang ekspresyon ni Liam. Ayaw niyang isipin ng mga magulang niya iyon. Nay, tay, huwag na po kayong magsalita ng ganyan. Mas malugod po sa akin na tulungan kayo. May paraan ako palagi para sa pamilya. Niyakap na ni Liam ang mga magulang niya. Huling niyakap ni Liam ang kambal na sina Luis at Luisa. Pagkatapos ay sumakay na siya ng tricycle upang magpahatid sa bus terminal ng bayan. Na luha-luha pa si Liam. Ayaw pa niyang bumalik sa Maynila ngunit kailangan na. Matapos ang 6 na oras sa biyahe, maagang nakarating si Liam sa Maynila. Nagmamadali siyang makarating sa kanyang boarding house upang ilagay ang kanyang maleta at iba pa niyang gamit. Ang mahabang biyahe talagang nakakapagod. Agad niyang hinubad ang kanyang damit at nagpalit ng pambahay. Sumandal siya sa gilid ng kama, ipinikit ang mga mata at nagpahinga ng halos 1 oras. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, medyo maginhawa na ang kanyang pakiramdam. Ang plastic bags na puno ng delicacy at leftovers mula sa fiesta ay nasa tabi niya. Alam niya na hindi na niya kailangan magtagal pa. Kinuha niya ang mga bag at lumabas. Sumakay siya ng jeepney. Nang makalipas ang mahigit 30 minuto, narating din ni Liam ang tapat ng pinto ng kanyang best friend na si Reyna. Pagbukas ng pinto ni Reyna, tumambad ang kaibigan. Liam, grabe, nandito ka na. Pumasok ka, bilis. Bati ni Reyna sabay yakap ng mahigpit. Akala ko naman mamaya ka pa. Hindi ka man lang nag-text. Na-miss kita, lalo na tahimik ang buhay ko nang wala ka. Syempre, miss ko na rin yung best friend ko, sagot ni Liam na natawa. Inabot niya ang dala niyang plastic bags. Oh, heto, para sa'yo. Mga delicacy at konting leftover sa fiesta. Alam mo naman ang pagkain sa probinsya, pang matagalan. Kinalkal ni Reyna ang laman ng bag. Nako, biko, puto, at may adobo pa. Liam, pang lunch ko na to bukas sa trabaho. Salamat ha, ang dami. Tawa ni Reyna habang tinitikman ang puto. Halika, umupo ka, sige na. Kwento ka na, tahimik lang ng 1 linggo ha, kailangan ko na ng kwento mo. Umupo si Liam sa gilid ng kama. Wala, masaya lang. Kompleto ang pamilya, pero alam mo Reyna, ang pinaka nakakatuwa, sinimula ni Liam ang kwento. Sige, ano ang pinaka nakakatuwa? Tanong ni Reyna na nakatingin ng matalim. Alam mo bang si Axel ang general manager namin? Mismo ang naghatid sa akin hanggang probinsya? Nanlaki ang mata ni Reyna at halos nabulunan ng kinakain niyang puto. Hoy, seryoso ka? Si Sir Axel? Ang striktong general manager na sobrang gorgeous? Yung general manager ng hotel? Na driver mo na papuntang probinsya? Hindi ako makapaniwala, sigaw ni Reyna, kinakabog ang dibdib para lunukin ang kinakain. Huwag kang OA, tapos ang buong biyahe ang tawag lang niya sa akin ay Liam, hindi na Mr. Isidro, tapos Axel lang gusto niya ipatawag sa kanya ng mga magulang ko, wala yung sir. Hoy, ano na? Kayo na? May landian na bang naganap dyan? Anong naging response niya nung tinawag mo siyang Axel? Hindi mo man lang ni-record? Wala, normal lang, sagot ni Liam. Marami pang naikwento si Liam kay Reyna at kilig na kilig naman ito. Puno ng tawanan ang maririnig mo sa loob ng kwarto ni Reyna.